So thank you po mga kababayan po sa patuloy po na pagsuporta, no. So meron tayong isang video pa dito mga kababayan, no, na si Paulo Duterte pala mga ka-Streetwise sumagot about sa 51 billion. 'Di ba? Ako talagang nagulat na matagal na palang sinagot ni Paulo Duterte yung 51 billion issue na yan. Ang problema kasi Bisaya, kaya hindi natin naintindihan. Yung nakakaintindi lang, mga Bisaya lang din, especially yung mga taga Davao na uto-uto. So ito lang, no, recap lang po tayo, no, sa hindi lang po kasi nakakaalam at malamang alam nyo na rin po na meron pong issue si Paulo Duterte ng 51 billion in 3 years. Ito, na-post ko to noong January 25, oh. So meron kasing bali pala ang ginawa ko pala dito, no, 46 million a day. Yung budget ni Polong. Ayan. Kasi ano 51.8 billion, 'di ba, in 3 years. So kung i-divide mo 'yan sa 900 plus days or 1,000 days. So ang lalabas dito 46 million a day yung budget ni Polong. 'Di ba? Sipin niyo 'yan. Naramdaman ba ng mga taga Davao 'yan? Yung 46 million a day na budget ni Polong. So ngayon mga kababayan, sumagot pala si Polong. Okay? So pakinggan ngayon natin 'to, So itong sagot pala ni Polong, nangyari ito nung supposedly na prayer rally po sa Davao. So wala lang po kasi masyadong nakapansin kasi nga po Bisaya. So ang ginawa ko po kanina, pinatranslate ko po ito sa mga kakilala ko pong Bisaya para maintindihan. Okay. So ngayon, pakinggan ngayon natin yung sagot ni ni Pulong Duterte regarding po dyan sa 51 billion. Okay? So ngayon, pakinggan ngayon natin to Tingnan nyo kung gaano ka bullshit ito. Sige. Nganong mahadlok man? Duhara man na. Hadlok matanggal pagka-congressman, parehas gibuhat nilang Arnie Tebes, gi-ethics ka. Dito po ko padulong, sigurado. Ganda man ako ng party list na babae diya. Nagtuusag ko kabalo. Sige. Gusto kaday mag-hearing tas Congress, ana ako ang ginaid. Gisulti pa ninyo, gibulsang 51 billion. Pangita ng bangko dari Pilipinas, mo release, ana. Tunto kang bayhana ka. $51 billion. Kadungog mo itong iro nga akong ginimanda, anto karon padayon man among kaso. Di na ko isulti ang pangalan, di mo si Katsa. Karon nagputak na pod, nisulti, na kada tao daw dapat sa akong distrito nanay balay tungod atong 51 billion. Tonto! Tagpila nga balay akong buhaton, tag-isa gatos. Kabugo ni mo. Nagmumura din pala si Polong, no? Di ba? Like father, like son talaga, no? So ngayon, hindi ko masyado naintindihan Pero ang malinaw po sa video na to, yung pagsagot nga po ni Paulo Duterte sa 51 billion, hinahamon niya si Migis Nograles na magkaroon ng hearing sa Congress about sa 51 billion. At yung pinakasagot talaga ni Polong, sinong bangko, anong bangko ang magre-release ng 51 billion pesos? Kita mo katangahan, pagkatapos yung mga taga Davao palakpakan, Pulong, putang ng galing! Di ba? Pamilya ng mga tantrums ata to. Hindi nga, di ba? Sabi ni, ayan na pakakaintindi ko Kasi tinanong kong Bisaya, di rin pala naintindihan masyado. Diyos ko na yan, nagmarunong lang pala. Pero ang pakakaintindi ko naman talaga, no, kasi Ilonggo naman ako kahit paano, nakakaintindi ako, na hinahamon niya nga po si Migs Nograles na magkaroon ng hearing sa 51 billion. And then, ang sabi niya, anong bangko ang magre-release ng 51 billion? Anong klaseng sagot yan? Tapos yung sagot ng katangahan, yung mga taga Davao palapakan, Pulong! The best! Puta ng galing! Di ba? So, ang tanong, logical ba yung sagot? Na kung sino at anong bangko ba magre-release ng 51 billion? Actually, hindi. Sagot ng tanga yun. Hindi nga. Sagot ng tanga yun Hindi naman kasi nakuha ni Pulong yung 51 billion na yan galing sa bangko. Galing po yan sa pondo ng bayan na dinaan po sa DPWH. So ako mga kababayan, kung yung mga ibang vlogger sinasabi nila na si Pulong magnanakaw, ako hindi. Ang sinasabi ko lang dito, nasaan yung 51 billion? Saan napunta yung 51 billion? Kasi kung yung 51 billion na yan,
In 3 years, kung susumahin nga po natin yan, pumapalo po yan ng 46 million a day. So naramdaman ba ng mga taga Davao yung 46 million a day? Ayun yung tanong natin dito. Actually, yung logic ni Pulong na sinasabi niya na anong bangko, yung nag-release, katangahan yun. Yung logical na pinakatanong natin dito, nasaan yung 51 billion? Anong nangyari sa 51 billion? And then mga kababayan, ngayon po, alam naman po natin na yung Davao City po ay binaha. So ang question dito, nagkaroon ba ng improvement yung Davao City since 2019 pababa nung wala pang 51 billion? Kumpara ngayon, kung mas naging worst yan, siguro karapatan ninyong mga taga Davao na mag-isip ng tama kung saan napunta yung 51 billion. Kasi kung mas naging worst yung problema nyo sa baha ngayon, ang tanga-tanga nyo namang mga taga Davao City kung hindi nyo pa tatanungin kung saan napunta yung 51 billion. Kasi tandaan po natin na yung 51 billion po na yan, ginamit po yan supposedly sa DPWH. Oh, ito yung logic kasi niya tanga eh. To be honest, no? Ganyan talaga mga taga Davao City, no? Yung especially mga taga-suporta ng mga Duterte. Tanga eh. Oh. So ngayon, yung 51 billion po na yan, kinonfirm po yan ng DPWH. Oh, DPWH confirmed 51 billion allocation to Paulo Duterte's district in last 3 years of Rudy's term. Okay. So ang pondo po, Paulo Duterte, engot, hindi po galing bangko, galing DPWH. So ano yung napagawa ni Paulo Duterte na infrastructure diyan po sa Davao City, especially sa maliit, no, sa maliit na distrito. Hindi lang po kasi Davao City yung hawak ni Paulo Duterte. Isang distrito ng Davao City lang. Kasi yung Davao City malaki yan eh. So nahati po yan sa 3 distrito. So yung unang distrito na hinati nga po sa 3, ayun po yung hawak ni Paulo Duterte. Maliit lang po talaga. So saan napunta? Yung mga ibang vloggers na sabi magnanakaw. Ako hindi. Ako nagtatanong pa lang. Kasi mga kababayan, no, meron ako nakitang article dito. Ito, no, tandaan po natin, no, na yung DPWH po ay parte po ito ng Executive Department. Ito, no, the Department of Public Works and Highway, okay, abbreviated as DPWH, is the Executive Department of the Philippine Government. So, ibig sabihin nun mga kababayan, kapag Executive Department po, ibig sabihin nun, parte po siya ng Executive Branch na nung panahon nga po na yon ay hawak nga po ni Digong. Bukod nga po dyan mga kababayan, may nabasa po kasi ako dito. Ito balita ito noong 2019. Tandaan nyo yung date September 24, 2019. Ito yung magkakaroon na po ng pondo sa LGU, especially po sa mga distrito po ng mga congressman. So sabi dito, funds for congressman will depend on district's needs, palas. So malinaw mga kababayan na yung nag-allocate po sa mga distrito po ng mga congressman, ang nag-allocate po ng budget po ay yung palasyo, na which is hawak nga po ni Digong ng panahon na yon. Oh. So ngayon mga kababayan, sabi pa dito, ito sabi ni Panelo na tagapagtanggol ni Duterte nung panahon na yon, okay? The palace official however said whether or not the allocation for congressman may be considered pork would depend on the evaluation of President Rodrigo Duterte, consistent with what the Constitution dictates and what the Supreme Court has decided on the matter. So ibig sabihin nun mga kababayan, yung nagbigay nga po talaga ng pondo kay Paulo Duterte, diyan po sa DPWH, si Digong. Ayan no. However, said whatever or allocation for congressman may be considered per depend on the evaluation of the President Rodrigo Duterte. So ibig sabihin nun, yung nagbigay po ng proyekto kay Paulo Duterte na ipadaan po sa DPWH, si Digong. Kasi nga po, tandaan natin, ito po ay nangyari nung itong statement na to nangyari September 24, 2019. So dito po is ina-allocate pa lang po yung budget po for 2020. At nung pagpasok nga po ng 2020, ito na. 2020. Oh.
13 billion. 2021, 25 billion. 2022, 13 billion. In total, 51.8 billion. So para sa akin, sobrang kabulshitan nung sinasabi ni Paulo Duterte na anong bangko ba? Yung magbibigay ng, yung magre-release ng 51 billion, hindi ganun yon. Nagtatanga-tangahan lang. Alam niya naman yung sistema. Kasi congressman siya. Alam niya yung sistema, pero yung sagot niya na, sinong bangko ba magbibigay ng 51 billion? As if naman nagaling sa bangko yung 51 billion. Tapos, yung mga taga Davao, palakpakan, woo! Ganda ng sagot! Kahit sobrang nonsense. Kasi, kulto kami, woo! Kung mga taga Davao kayo. Actually, itong sagot-sagot ni Paulo Duterte, walang masyadong nakapansin nito. Di ba? Yung sagot ni Paulo Duterte, kasi nga po Bisaya. Yun nga lang, may nag-comment kasi sa isa kong video, ay, pahiya ka naman takero, sumagot si Paulo Duterte. Tapos, talaga sumagot, dun daw sa speech. So, ginawa ko, pinanood ko. Sabi ko, puta, ito na ba yun? Ito na ba yung sagot? Na sana magkaroon ng hearing na inuudyo kanya si Mix Nograles, and then, anong bangko daw po nag-release? Bubo. So yan, sana matuloy kasi alam ko meron nag-propose, ang alam ko Makabayan Black ata yun eh. Yung nag-propose na magkaroon ng hearing regarding nga po diyan sa 51 billion ni Pulong. Sana nga matuloy. 'Di ba? So ngayon, malinaw ngayon mga kababayan, hindi pa rin po nasasagot ng maayos kung saan napunta yung 51 billion. At ako naniniwala na itong kaguluhan na ginagawa ng mga Duterte ngayon na nangyari na nga po sa Davao at mangyayari pa po sa Cebu sa February 25 at yung pag-iingay nga po nila ngayon regarding po sa paghihiwalay nga po ng Mindanao sa Pilipinas, ako naniniwala na isa sa mga reason kung bakit sila maingay is para maitago yung focus ng mga tao dyan po sa 51 billion. Kasi nakalimutan na yung 51 billion kasi masyadong focus sa pag-iingay ng mga Duterte, masyadong focus sa paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, masyadong nakapokus sa Chacha. Yung 51 billion po nakalimutan na po natin. So wag nating kalimutan. 'Di ba? 'Yon. So thank you po mga kababayan. So diyan po sa 966 po na nanonood. So syempre pahingin na lang po ako ng like sa hindi pa po nakakapag-like. At diyan po sa Team Replays, ano po masasabi niyo nga po dito sa sagot ni Paulo Duterte na anong bangko ba yung magre-release ng 51 billion? Woo! Palakpakan pa yung mga taga Davao na mga buwakan ng inang. Di ba? Ano masasabi nyo nga po doon? Logical ba na sagot yon? O logical lang talaga yon or sagot yon ng nagpapalusot at nagpalakpakan naman yung mga tanga? So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po, no? So kahit po na medyo busy po tayo ngayon, andyan pa rin po kayo patuloy po na nakasuporta. So thank you po, maraming salamat. Thank you po. So,